Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So ngayon po ay tatalakayin po natin ang kapahayagang direct po mula sa puso po ng Diyos, kaya tayo po ay matamang makinig. Huwag niyong payagan, meron po kayong mami sa akin pong sasabihin. Siya po ay meron pong pamagat na God's power, your faith, and your miracles. So please join me in the book of Jeremiah chapter 32 verse 27. And God said, behold, ang ibig pong sabihin ng salitang behold is to look attentively. Behold, understand, fix your mind and heart in what I'm saying. Be stable. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Then in the book of Job, chapter 9, verse 10, we read, and God performs wonders that cannot be fathomed, and miracles that cannot be counted. NIV version of the Bible. God performs wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. Sa lahat po na nagpasyang mabuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo, at sa lahat po ng nagnanais na maranasan po ang mga himala ng Diyos, naging pamumuhay po ang mabuhay sa mga himala ng Diyos. Magkaroon ng isang supernatural na buhay, kagaya po ng ehemplo ng Panginoong Jesucristo. Ang unang-una po nating dapat intindihin, sa puso at unawain, ay ito. Wala pong imposible sa Diyos. Na sobra po ang kapangyarihan niya. Walang bagay na mahirap sa Kanya. At siya mismo po ang nagsabi, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Nothing is too hard for me to do. At ang salitang nothing means everything. Ang salitang nothing means it covers all. Either siya po ay kalangitan, kalupaan, katubigan, at lahat ng uri ng nilalang na kanyang nilikha. Nothing is too hard for me to do. Ito po yung nagpapaabot ng deklarasyon ng Diyos na siya po ay hindi lamang pinakamakapangyarihan sa lahat, kundi ang kanyang kapangyarihan po ay walang limitasyon. At ito po pinakita niya sa panahon po ng paglalang. Yung po ang book of Genesis, ang sabi ng Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. At lahat po ng nakikita natin ngayon sa kalangitan, kalupaan, katubigan, at lahat po ng laman nito ay likha at gawa ng Diyos. At hindi niya po ito pinaghirapang gawin. At hindi lamang po yan, hindi niya po ito ginawa ng matagal na umabot po ng taon. Ito po yung nangyari sa pamamagitan ng kanyang salita. Isang salita ang sinabi niya ay lumabas. Ganyan po siya kakapangyarihan. Hindi niya po pinagpaguran na gawin ang lahat ng laman po ng kalangitan, kalupaan, katubigan. Hindi ito bumilang ng mahabang panahon. Sa pamamagitan ng simpleng salitang puno ng kapangyarihan, lahat po ay lumitaw. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. At ang kaya po niyang gawin ay higit pa po sa ating inaasahan. Ang glory o karangalan ng Diyos ay gumawa ng mga dakila, kagilagilalas, kamanghamangang mga bagay na tanging siya lang ang makakagawa. Hindi po siya gumagawa ng anumang bagay na kayang gawin ng tao. At sobra pa sa kayang gawin ng tao. Lahat po ng ginagawa niya ay hindi kayang gawin ng kahit na sinong taong nabuhay sa ibabaw ng lupa mula noon at habang panahon. Yun po ang uniqueness niya bilang Diyos. He has all the power, He has all the ability, He has all the authority to do what He wants to do. In addition, lahat po ng ginagawa niya na tanging siya lang ang makakagawa ay hindi niya pinapagpaalam kahit kanino. Sapagkat siya po ang Creator. He has all the right to do it.
Dahil hindi po siya nangangailangan ng tulong ng sino mang tao. Either presidente, hari, emperador, o ng isang reliyon, sekta, movement, coalition, o organisasyon. No. Hindi niya kailangan ng tulong ng sino man. Sapagat nasa kanya ang lahat. Take note of that word. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Nasa kanya ang lahat ng kapamahalaan. Nasa kanya ang lahat ng autoridad. Nasa kanya ang lahat ng karunungan. Nasa kanya ang lahat ng kaalaman. Ang mga tao ang nangangailangan ng tulong niya. Pero hindi po siya nangangailangan ng tulong ng tao. Kaya nang ginawa niya po ang buong mundo, kahit isa, walang tumulong na tao sa kanya. Idagdag pa, ang unang pamilya, si Adam at si Eve, ay nilikha niya at nilalang. Nang ginawa niya po ang buong mundo, wala kahit isang anghel ang tumulong sa kanya. Take note of that word, wala kahit isang anghel ang tumulong sa kanya. Bilyon po ang anghel sa langit. May mga ranking po yan. Meron pong archangel, may cherubim, may seraphim, may ministering angel, may warrior angel. Pero kahit isa sa mga anghel na to, ay hindi po siya humingi ng tulong. Ganyan po siya kakapangyarihan. At ito pong huling yugto natin sa mundong ito, ay gusto niya pong makilala, hindi lamang bilang Diyos ng pag-ibig, hindi lamang bilang Diyos ng kabutihan, kagandahang loob at katapatan, bilang Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya pag sinasabi po niya, kagaya ng Proverbs 21 verse 1 na, ang puso't isip ng hari ay tubig lang sa kanyang kamay, totoo po yun. Na kahit saan niya po dalhin ang kanilang isip, ay susunod lang sila. Pag gusto niya pong tanggalan ang kapangyarihan si Nebuchadnezzar at kaalaman, at gawing isang mistulang hayop sa kagubatan, ay magagawa niya at ginawa niya. Kung gusto niya pong tanggalan si Pero ng kaharian at ipahiya sa harap ng buong mundo, sa Israelita at sa kanyang sariling mamamayan, ay gagawin niya at ginawa nga niya. Hanggang ngayon sa pangkasalukuyan, ang sabi po ng Bible, siya po ang nagsusupply ng kailangan ng buong mundo. Hangin, tubig, liwanag, siya po ang nagsusupply. Ang Meralco, ang Napocor, ang Maynilad, ang Manila Water, ay mawawala ng supply. Ang dagat, ang ilog, ang dam, pero siya ay hindi mawawalan. Siya po ang supplier, provider ng lahat hanggang ngayon. At hindi lang po yan, habang panahon. That is how powerful our God is. So powerful. Kaya, ibig po niya, at ito pong ikalawa, na kung tayo'y lalapit sa Kanya, nananalangin, mag-aayuno, magbibigay, magliligtas ng kaluluwa, hahayo, at gaganap ng tungkuling na atang sa atin. Kapag tayo po'y lalapit sa Kanya, may hihingiin, may kailangan, may gustong makuha, ay kinakailangan lumapit po tayo na punong-puno ng pananampalataya. Huwag po tayong lalapit na nagbabaka sakaling makatanggap. Malungkot po siya. Huwag po tayong lumapit na nagbabaka sakaling baka maawa siya sa atin. Kagaya po ng ginagawa ng mga personalidad sa kasulatan, malulungkot po siya. Sapagkat ang usapin po, pag tayo lalapit sa Diyos, ay hindi po ang pag-ibig niya lang. Yun po ang kalikasan niya. Hindi lamang ang kanya pong pagiging maawain, mahabagin, mapagmahal, mapagkalinga, hindi lang ang kanyang katapatan. Yun po siya. Yun ang kanyang part. Yun ang kanyang nature. Pero sa atin po, ang part natin paglalapit sa Kanya, na gustong-gusto po niya, na dala-dala natin, kada lapit natin sa Kanya. At bahagi ng buhay natin, pag sinabing bahagi, kakambal, hindi pwedeng ihiwalay sa atin, ay ang ating pananampalataya. Sapagkat tanging ito lamang ang way upang matamo natin ang ibig nating maranasan mula sa Diyos. Tanging ito lamang po ang way upang maranasan natin ang gusto nating maranasan sa Diyos. Upang matanggap natin ang gusto nating matanggap mula sa Diyos. Ang ating pong pananalangin at pag-aayuno, pagbibigay, paghahayo, pagpipersprut, fruit, at iba pa pong mga bagay na ginagawa natin ay mga means and ways to express or exercise our faith. Ulitin ko po. Ang ating pananalangin, pag-aayon na pagbibigay, paghahayo, pagsunod, at iba pang mga bagay na ginagawa natin bilang bahagi ng ating paglilingkod sa Kanya, bunga ng pag-ibig sa Kanya,
ay means or expression ng ating faith sa Kanya. Ito po ay pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Pero ang pinakasusi para makatanggap tayo ay hindi po yung ating mga ginawang pananalangin at pag-aayuno, kundi yung ating pananampalataya sa Kanya, na siya po ay napakakapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. At lahat ng mga pangako niya ay totoong lahat. Kaya kung tayo po ay lalapit sa Diyos, dapat tayo pong lahat ay specific sa paglapit sa Kanya. Meron po tayong tiyak na pinapaabot at may tiyak na inaasahan alinsunod sa ating ipinapaabot. Specific, so specific. Hindi tayo pwedeng lumapit po sa Diyos na nag-aalinlangan kahit na 2% o 1%. O hindi po tayo sigurado kung tatanggap tayo, na parang tayo po'y sumusubok lamang at nagbabaka sakali na baka maawa siya dahil siya po'y mabait naman, pag-ibig naman, mabuti naman, tapat naman. No. Kinakailangan pag tayo po'y lumapit, ini-expect natin na tayo po'y tatanggap. Tayo po'y specific sa ating paglapit sa Kanya. Lumalapit tayo na ini-expect na tatanggap. So specific. Hindi tayo po pwedeng lumapit lang na walang inaasahan sapagkat kalungkutan po sa Kanya yan. Sayang ang paglapit mo. Kaya paglalapit ka, specific ka. Sa paglapit mo sa Kanya na hindi lang specific yung ipinapaabot mo sa Kanya na usapin. At the same time, specific ka rin na pagkatapos mo magpaabot sa Kanya, express to prayer, fasting, giving, obedience, and other things, na tatanggap ka. Sapagat hindi po siya natitinag ng needs. Alam po niya, ang buong mundo may pangangailangan. Gustong-gusto niyang tulungan. Gustong-gusto niya po silang i-bless. Alisin sa krisis. Tapusin na po yung COVID na yan. Yung mga variant na yan. Yung lying ng diablo na yan. Pero hindi niya po ginagawa. Hindi dahil hindi niya magagawa. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kundi dahil siya po'y humahanap ng pananampalataya. Ang sabi po rito sa Book of Luke, chapter 4, ay ito. Verse 25. Jesus said, "But I tell you, truly many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. But to none," take note of that word, but to none of them was Elijah sent except to Sarephat in the region of Sidon to a woman who was a widow. 27. And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet, yung successor po ni Elijah. And none of them, take note of that word, and none of them, the same word that Jesus is quoting. And none of them was cleansed except Naaman the Syrian. Question. Why? Jesus said, napakarami pong widow nung panahon ni Elijah ang prophet. Napakarami. Pero bakit yung babae lang sa Sarephat ang nabuhay sa open heaven? Pero nung time pong yan, close po ang heaven. 3 taon at kalahati, walang ulan. Judgment ng Diyos sa sorcery, idolatry, immorality, rebellion ni Ahab at ni Jezebel at ng Israelita. Tanging ito pong widow na ito from Sarephat ang nabuhay sa bukas na langit. Sapagat humahanap po ang Diyos ng faith. Bakit? Napakarami pong may ketong ng time ni Naaman. Hindi lang po siya mag-isa, napakarami. Alam niya, ng Bible days, ang sakit pong ketong parang isang event na po pwede mong panoorin palagi. So meaning to say, yung pong may ketong, hindi ko konti, marami. Pero ang sabi ng Bible, ang tanging nahil, si Naaman lang. Alam nating lahat na God is no respecter of a person. Pero bakit si Naaman lang ang nahil? Marami pong may ketong. Hindi niya ba mahal ang lahat ng tao? Mahal. Hindi niya ba mahal ang lahat ng may ketong? Mahal. Yun pong pinapaliwanag ko kanina pa. Ang issue rito, hindi love ng Diyos, hindi yung grace niya. Ang issue rito ay faith ng lahat sa Diyos.
At kung bakit si Naaman lang ang gumaling, siya lang po ang may faith. Yung babae sa Saripat at si Naaman, silang dalawa ang naniwala sa salita ng Diyos. Sa sinabi ng mga prophets, mula kay Eladia, pababa kay Elisha. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang principle. Napakaraming may sakit sa Pilipinas, pero ilan lang gumagaling. Napakaraming nanonood ng television, pero hindi sila gumagaling. Pero yung nanonood ng Oras ng Himala ay gumagaling. Napakarami pong pastor at bishop ang naglilingkod sa Diyos sa bansang ito at buong mundo. Pero hindi lahat ay bless. Majority po may utang, naghihirap. Walang pamasahe. Kaya nga natututong mag-solicit, gumasta ng pera ng Diyos, i-divide ang church, magnegosyo, magtrabaho. Because they are not blessed. Because they don't believe God and His promises. Yes, they serve God. But you know what? Serving God is so different from believing God. Magkaiba po yun. At hindi lang po sa Pilipinas, napakaraming mga bishop at pastor sa buong mundo ang naghihirap. Hindi napapagpala. Iba po'y may COVID, iba po'y nangamatay. Iba hanggang ngayon po'y nasa ospital. Pero yung pong sumasampalataya sa Diyos, sa kanyang mga pangako, at kiniklaim ang kaganapan nito, ay blessed, secure sa Panginoon. Hindi tinatabla ng COVID, matagumpay sa lahat ng bagay. Kalungkutan ni Satanas, kalungkutan ng impyerno, kagalakan ng langit, at pinapalakpakan po ng mga anghel. In fact, kung hindi po mayaman ang bansang Amerika, ang Singapore, ang Europe, ang Hong Kong ng mga panahong nagdaan, yung po mga churches po sa mga bansang binanggit ko, pati sa Nigeria at iba pa po, mayamang bansa kagaya ng Israel, Russia, lahat po ng mga churches po rito ay miserable kalagayan. Kung bakit lamang mayayaman po ang mga pastor sa mga bansang yan at mga churches dahil sa economy ng bansa nila. Pero kung wala pong magandang ekonomiya ang mga bansa nila, lahat sila naghihirap, naghihikahos. Kapag hindi sila nabuhay sa pananampalataya. Unlike sa Pilipinas, tinatawag na maraming bansa, pati na mga dating mayayamang bansa na third world country. Ang ibig sabihin, hindi po siya mayaman. Ang ibig sabihin, yung kanya pong classification, pagdating sa rating ng mga bansa, ay mababa. Pero ang Jesus is our shield. Mayaman. Ang chart na ito sa Pilipinas, pinagpala. So, ang ibig sabihin, yung ating kasaganaan at tagumpay at kalusugan, kapayapaan na hindi nakabase sa ekonomiya ng ating bansa, kundi nakabase at nakadepende sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Noong 1997, dumating na po ang unang financial crisis sa buong mundo. Ako po yung nagbibiyahe noon sa NCR, galing sa ibang mga bayan, nakasakay ako sa sasakyan. And then the Holy Spirit manifest His presence and clothed me. And I cry and cry. Sa loob po ng sasakyan. And He said, son, economic crisis begin. Ang charge po natin noon nasa MLI building. At kinabukasan po, headline sa dyaryo, ay economy ng buong mundo bumagsak. Pero ang Jesus is our shield. Sa bansang Pilipinas, na apektado ng krisis, ay pinagpala ng Diyos. Then, 2008, the Lord came to my room and said, son, another economic crisis will happen in the world. Makalipas po ilang araw, front page, bagsak na naman ang economy ng buong mundo. Napakarami pong mass layoff. 100,000 ang nililayoff. Kahit mga British, American, European, tanggal sa trabaho. Pero noong year 2008, ako po'y nagpropesiya. Dahil tayo nabuhay sa pananampalataya, expressed through obedience out of love to God. Wala tayong tingin na nagbibigay sumusunod. Yung posisyon ng mga British, American at European kukunin ng mga taga-oras ng himala.
Exactly. Kung ano po sinabi ko, yun po ang nangyari sa lahat ng mga anak natin nagtatrabaho sa buong mundo. At ako po yung nag-prophecy, ang sabi ko, itong 2008, bagsak economy ng buong mundo. Ang sabi ng Diyos sa akin, maglalabasan ng mga milyonaryo sa oras ng himala. And that is true. Ako mismo personally, nakahawak po ako ng unang-una kong milyong-milyon noong 2008 na ang buong mundo ay naghihirap. Then, the Lord spoke to me again. He said, Son, 2015, another crisis will come to the world. Another financial crisis. Pero ang Jesus is our shield, soaring high. At ang pinaka-latest, na alam po ng lahat, yung salot na COVID-19. Maraming churches sa buong mundo nagsara. Maraming pastor na wala ng trabaho. Yung mga inutang nilang property, kinuha ng bangko. Hanggang ngayon, marami po ay sarado ng mga churches. Ang mga pastor po ay nagnegosyo, nagtrabaho, nag-networking sa sideline para lamang maka-survive sa buhay. Pero magmula po nung last year, 1 taon at kalahati na almost ang dumaan na ang buong mundo'y sinalot ng COVID mula sa dyablo. Ang Jesus is our shield. Pinayaman ng Diyos. Sobrang pinagpala. Marami pong mga churches na wala ng property, tayo po nag-multiply. Marami pong construction company at mga building na ginagawa tumigil, pero ang atin po tuloy-tuloy yung dwelling place sa Cavite. Kahit minsan hindi po siya tumigil. Marami pong company nagtanggal ng mga trabaho kasi walang maipasweldo, pero tayo po nagdagdag pa tuloy ang sweldo ng mga nagtatrabaho sa dwelling place. Milang po tuloy ang sweldo, tuloy po yung mission of love ni nanay sa kanila. Hallelujah. Marami po mga pastor nakakalungkot na matay. Marami po yung nakumpain sa ospital. Kaya napakarami po sa takot ay nagsipagbakuna. Nagsipabakuna po yung maraming kongregasyon nila sa takot. Ako wala po ko against sa bakuna. Pero kahit may bakuna ka riyan, pag wala ka kay Kristo, apektado ka pa rin. Dahil kahit gaano kaganda ang bakuna, ay hindi higit sa power ni Kristo yan sa kanyang imunidad at pag-iingat sa iyo. Araw at gabi, tulog ka o gising. Nabawasan po sila ng mga attendee, nagsilibat sa oras ng himala. Amen! Yung kaisa-isa nilang television program na wala pa, yung kaisa-isang radyo na wala pa, tayo nagmumultiply na nagmumultiply. At sa katotohanan po, this is a very sincere, serious statement. Hindi man po sapat ang nakukuha nating pera sa television. Hindi man po sapat ang ibinibigay ng marami na hindi ko maunawaan kung bakit. Sa gitna po ng daming revelation na yan, blessing testimony na yan, appeal na yan, exhortation at encouragement na yan, na hindi ko maintindihan kung bakit hindi lahat ay nagbibigay. But you know what? Kahit hindi po nagbigay ang marami at tayo po yung na-short ng 10,600,000 plus mula nung month ng January hanggang ng June last month. Itong taong ito, ang atin pong TV program ay tuloy at dagdagdag pa po tayo. Paano nangyari yun, tatay? Paano nagkaganon? Hindi birong pera po ito. Totoo po yun. Paano nagkaganon? I choose to believe God! Hindi ako tumingin doon sa kakulangan. Doon ako tumingin sa pangako ng Diyos na walang mahirap sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin po na itutuloy po natin yung ating pagiging short. Na tayo po yung magiging complacent.
Magbabago po yung marami hindi nagbibigay sa panguhunan ng mga pastor at pastora at hindi ina-announce ng gusto, ini-exhort ng gusto, kongregasyon hindi nagiging modelo sa katotohanan ito. All will change upang lahat ay maranasan ang pagpapala ng sobra sa dapat niyang maintindihan at matanggap. Amen. Hindi man po sapat ang perang pumapasok sa dwelling place. Kailangan natin ng 2 milyon, buwan-buwan noon pa po yan. Nung kinukonstruct po yung auditorium, yung bubong, 20 million instant cash ang kailangan natin. Pero my God, hindi po tayo nakaka1 milyon buwan-buwan. Pero tuloy-tuloy ang construction. Paano nagkaganon, tatay? Ay, nanay, choose to believe God! Upang mahamon yung mga pastor at pastorang walang pamasahe. Mabagal mag-remit. Puro unbelief yung nalabas sa bibig na hindi kayo nabubuhay yung kanyang pananampalataya. At mahamon ng church sa buong mundo ng katotohanan ng pinaglalaban natin. Ano po yun? Ang mabuhay kagaya ng Panginoon Jesucristo, hindi panaginip, katotohanan. Ang mandate ay hindi theology, truth. At ang ating pananampalataya, hindi chapter at verse, pamumuhay. Ang sabi ko, ang ating pananampalataya, hindi chapter at verse sa theology, pamumuhay. At si Kristong sama sa atin ay hindi dekorasyon. Si Kristong sama sa atin ay Panginoon. Ang sabi ko, si Kristong sama sa atin ay hindi dekorasyon, Panginoon. Ang karangalan ng Diyos ay gumawa ng imposibleng bagay na siya lang ang gagawa. Hanggang ngayon, marami po nag-i-struggle. Mga churches, fellowship, bishop, pastors, chairman ng Movement Coalition. Confused na nga po yung iba kung anong susunod na kabanata na mangyari sa mundo. At iba po memorize na po yung mga variant na yan, bunga ng COVID-19. Tayo isa lang po ang na-memorize natin. Satan is defeated. COVID-19 in its variant is dead in the Philippines. Dead! At salamat sa bakuna, salamat sa PPE, salamat sa face shield, salamat sa face mask, salamat sa health protocol, salamat sa social distancing, pero salamat sa Panginoong Jesucristo na tumapos ng COVID at lahat ng sakit karamdaman sa ibabaw ng lupa na nagsabing dahil ako'y suma sa inyo, walang tatalab sa inyo. Amen! Nagutom po yung marami naglilingkod sa Diyos. Nagsipagtrabaho yung mga bishop, mga pastor. Hindi lang nagtrabaho. Nagdagdag pa po ng trabaho. Pero si tatay at ang ministeryong ito, nagdagdag ng commitment sa Diyos. Ang buong Jesus is out, nagdagdag ng pag-ibig sa Diyos, nagdagdag ng pagbibigay, nagdagdag ng pagsunod. Kaya yung ating biyaya, hindi maawat-awat. Wala na ng mga manggagawa na walang panang kongregasyon. Tayo, purihin ng Panginoon, umaapaw sa dami taga-oras ng himala ng mga chapter sa buong mundo. At di lang po yan. Dadagdagal po tayo na maraming full-time. Ninyo po alam, pag dumadaming manggagawa, lumalaki gastos ng pagkain, bayarin ng ilaw, tubig, lahat. Gasolina, kailangan mo ng bagong lugar. Kailangan mo ng mga bagong gamit na gagamitin nila sa sarili nila. So meaning to say, kung dati expenses mo monthly, binating mga 1 milyon at mayroon pong dumagdag, sabihin natin mga 50 to 100 plus na full-time, abot na yan halimbawa ng 1.5 million. Yun ang ibig sabihin kasi marami kang idadagdag na expenses mula doon sa pagkain hanggang sa kanilang basic needs, commodities na kailangan araw-araw. Dahil tayo po yung nabuhay sa paniniwalang ang Diyos ay mga pangyarihan. Ang pangako niya ay totoo. Ang Diyos po yung nagpala. At hindi po namin inako ang tungkulin ng Diyos. Kasi yung sabi niya, I will supply. So He must supply. And we believe He will supply. And will always supply.
Nagdagdag po tayo ng maraming ilaw. Hindi lang basta mga ilaw yan. Alam niyo kung magkano halaga ng mga ilaw na yan? Milyon. Sila hindi na nagli-LED kasi mahal kuryente tayo. Tingin ka sa harap, tingin ka sa likod. Yan po ang pagkakaiba ni tatay sa naglilingkod sa Diyos sa fivefold at ng ministeryong ito. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos, mga minamahal sa bayan ng Filipino Church of God. Nakarating kayo sa tamang tao, sa tamang turo, at tamang ministeryo. Nagsipag-anniversary po yung maraming fellowship, makaraos lang. Kung maga po ba sa term ng mundo, ha? Hindi ko po kinokopya yung term ng mundo para maunawaan nyo lang gusto kong ipaabot. Tayo po nag-anniversary, bonggang-bongga. Alam niyo yung bonggang-bongga? Sobra-sobra sa dapat gawin. Alam niyo kung ano ang faith? Sa English, siya po'y contagious, siya po'y infectious. Alam niyo sa Tagalog yun, nakakahawa. Nakakahawa po yung pananampalataya. Parang COVID yan, nakakahawa. Yung infection, nakakahawa. Yung pananampalataya ni tatay mula sa Panginoong sumaakin na kinabuhay ko, humawa sa buong Jesus is our sin. Amen? At dito po, pinakita po ng Diyos kung sino po yung fake na Kristyanismo at totoong Kristyanismo. Dito po, pinakita ng Diyos itong lockdown na ito. Kung sino po yung humahawak lang ng Bible at nagtuturo, at kung sino po yung nabubuhay dito at sa tinuturo niya. Nung dumating po yung lockdown, maraming kapatiran, hindi po tayo masaya, nagkasakit. Hindi lang po COVID, sa takot, iba't ibang karamdaman. Pero sa oras ng himala, pati taga-ibang fellowship, ibang reliyon, kahit spiritual, albularyo, may sakit at may COVID, pinagagaling ni Jesus. Alam nyo, anumang pagsubok sa buhay, o anong tawag po natin dyan, o ano pang gusto nating gamitin term, issues of life, trials of faith, testing of life, ano man po yan. Anumang pang magsubok sa buhay, ay basihan kung sino ang nasa katotohanan. Kung sino yung nabubuhay sa salita ng Diyos. In the book of Psalm 105, verse 17 up to 19. He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. They hurt his feet with fetters. He was laid in iron. 19. Until the time, now watch and listen carefully. Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. The word of the Lord tested Joseph. At kung bakit si Joseph po ay naging prime minister, sapagkat napasahan niya ang salita ng Diyos. At na-approve ng Diyos kay Joseph na yung sinabi ng Diyos sa kanya through dreams ay totoong lahat. Kaya pag tayo po ay dumadanas ng pagsubok, ito po ay basis kung sino ang nasa salita ng Diyos. At kung ang salita ng Diyos ay nasa sa iyo. Sapagkat pag ito ay napasahan mo, yung ipinangako ng Diyos kay ayaw ng diablo, i-enjoy mo. Yung pinangako ng Diyos sa iyo, kay humarang lahat ng demonyo at mga impakto sa ibabaw ng lupa, ay sasakamay mo. At yung itinayo ng mga wicked, ay titiran mo. Yung tinanim nila, aanihin mo. Yung diniposito nila, wiwithdrawin mo. At yung niluto nila, hallelujah, kakainin mo.
At yung possession nila, ibibigay ng Diyos sa iyo. At kahit saan ka pumunta, may 30 to 45 cities dyan, at palagi ka na lang sa labanan, gagaya ni Joshua, sa bawat araw na dadaan ay makikidigma ka, wala kang dapat ipangamba, sapagkat hindi ka pa nakikidigma, ang Diyos ay nauna na para ibigay ang tagumpay sa taga-oras ng himala. At ang basis po ng lahat ng bagay ay ang salita ng Diyos. Ako ay meron pong malaki pong kabigatan sa puso para sa church. At sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo, mula sa fivefold pababa sa congregation. Alam niyo ano po yun? Hindi nila siniseryoso ang salita ng Diyos. Lalo na dumating po itong destructive, deceptive grace teaching. Actually, yung grace teaching po sa Bible, tama, perfect. Pero yung grace teaching po na marami nagtuturo, deceptive, incomplete, disturbing, discouraging, disappointing, twisted, perverted. Dahil naturoan po ng maling explanation about grace teaching, na almost wala na silang responsibility, puro Diyos na lang. Gagamit ka lang naman ng common sense, bishop at pastor, hindi ka manika, tao ka, may will ka. Ito po kasi yung theology ito, talaga pong disaster po ito. Lahat inaasa sa Diyos, wala na siyang tungkulin. Natatakot po kasi ito nagtuturo ng mali ng grace teaching na ito, na baka yung ginagawa nila na pagsunod sa Diyos ay maging works at yung grace pong ito ay mawala ng kabuluhan. No. The more na ikaw ay sumusunod sa Diyos at gumagawa ng ibig niya, the more yung grace po ay nagiging effective, nagiging strong foundation. Dahil sinustain ka ng grace ng Diyos. At ang number one grace ng Diyos ay si Jesus Christ. In-empower ka. Binigyan ka ng ability. Philippians 4:13. Kaya bunga po ng maling grace teaching na ito, palagi na lang pong nasa depensa ang mga nagtuturo dito pababa sa kongresyong naturuan ng mali. Kasi pag tinignan niyo po yung buhay po nila, hindi mo makita yung buhay ng Lord. Hindi ko po kinukondem ang church at kinikriticize. Ang kinukondem ko po yung maling turo about grace. At kailangan kong sabihin ng truth para po yung nabilang ko ng maling turo about grace lumaya. Kasi wala na silang responsibility. Lagi nilang kinukot, God is faithful, God is faithful. Totoo naman yun eh. Kaya yung lahat ng demonyo, pati diablo nasa impyerno na pati kulto at ayaw kay Kristo ay nasa impyerno. Faithful pa rin ang Diyos. Pero paano ako nasa impyerno ka na? Pwede ka naman umalis dyan kung naging faithful ka rin sa Diyos. Napakasimple po nun. Faithful ang Diyos, pero hindi ka faithful, napunta kang impyerno. Hindi ka sumusunod. Pwede ka namang umalis dyan. Kasi umasa ka lang sa katapatan niya, pero hinahalap niya yung katapatan mo na ayaw mong ibigay sa kanya. Hinahalap niya yung pagsunod mo, hindi mo naman pinakita sa Diyos. Kasi nga, naturuan ka ng mali about grace na kahit ano yung uri ng pamumuhay mo, mahal ka pa rin niya, tapat pa rin ng Diyos. Ito pa rin niya yung pangako niya sa iyo. Alam niyo, ganitong klaseng teaching, ito pong Calvinistic theology na ito. Disaster po ito. Ito pong maling predestination teaching theology ito. Ito po yung nagpahamak sa marami. Kasi ito pong doktrinang ito about predestination, na dahil itinalaga ka lang yun sa ligtasan, ligtas ka. Oo, kasi hindi siya nagkamali. Pero hindi ibig sabihin, wala kang gagawin. Parang ganito yan eh. Jesus said, ito yung kaligtasan para sa lahat. Tinakda ko kayo sa kaligtasan. Ayaw mo namang maligtas. Paano ka maliligtas? Sabi niya, lapit kayo sa akin, kayong gustong maligtas. Sa ribulto ka lumapit, paano ka maliligtas? Now, nung napunta ka ng impyerno, love pa rin siya, faithful pa rin siya, righteous pa rin siya. Pero hindi ka pumasok sa langit kasi hindi ka naman sumunod. Ito kasi ang punto eh. Ito pong wrong theology teaching nito about predestination ay tinanggalan ng tao ng will. May pasya ka, hindi ka robot. Si Eva at si Adan, tinakda ng Diyos sa kaligtasan. Pero nawala sa paradise. Kasi kahit sila itinakda sa kaligtasan, yung will nila, ginamit nila laban sa Diyos. Yun po yung problema na nagtuturo po ng wrong predestination.
theory na ito. At sabi nga po ng marami, ito raw po yung Calvinistic theology. Matagal ko na pong naririnig yun. Hopefully, sana mali sila, pero ako tama ako. Disaster po yun. Higit pa ba sila sa salvation ni Adam at ni Eve? Tinagda nga yung kaligtasan ng dalawa. Kinirate nga sa inyo at wangis na Diyos. Binigyan nga na authority to rule and reign the paradise and the earth. May will eh. Ginamit ng diablo yung will para sila po'y turuang sumuway sa Diyos. And they submit to the will of the devil and live against the will of God. Then what happened? Nakasaot sa paradise. Apektado tayong lahat ng ginawa nilang pagsuway. Kita niyo si Jesus. Anong ginawa niya? Tinuksi siya ni Satan. Yung will ba ni Jesus, sinabit siya kay Satan in Matthew 4:1 hanggang 11, nung siya nag-aayon na ng 40 days and 40 nights. No. Parehas lang naman tinukso ni Satan si Jesus tsaka si Eve tsaka si Adam. Kaya ang pagkakaiba ni Jesus kay Adam, malaki. Si Adam nag-submit sa will ng diablo through Eve. Si Jesus tinukso rin ni Satan, pero hindi siya nag-submit sa will ni Satan. Siya nanatili nag-submit sa will ng Diyos. Ito po mga bulag na takapagturong ito't bingi, no? Marami po itong tinapon sa impyerno. Kaya ano pa titulo nito? Kasi kahit hindi ka theologian, hindi ka bishop, hindi ka pastor, na totoo lang, gagamit ka ng common sense. May will ka. May pasya ka. Ano, kung manika ka, sinususian ka, dyan natin ipasok yung predestination theology mong mali. Kasi manika ka, sinususian ka. Hindi ka manika. May will ka. At listen please, hindi nyo napansin, alam ng Diyos na magkakasala si Adam at si Eve, alam ng Diyos. Alam niya maapektuhan po tayo. Mahigit 6,000 taon na po yung nakalipas na lahat ng sumpang yan pumasok sa buong mundo. Alam ng Diyos yun. Gusto niya bang mag-suffer ang tao? Hindi. Bakit hindi niya pinigil? Hindi lamang yung authority binigay niya sa mag-asawa para i-rebuke si Satan, ikasa at palabas ng paradise, but the same time, yung dalawa ay may will. They must choose what is good and what is bad, what is right and what is wrong. But sad to say, ang pinili po ng dalawa ay yung bad, yung wrong. Kaya ito pong teaching na ito, ano po ito? Disaster. Wala itong naitulong sa tinuruan po ng mga bishop at pastor. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos, kahit hindi ako apostol, na sa bawat henerasyon, nagtayo siya ng apostol. Nagpapasalamat ako. Kahit hindi po ako naging apostol, o kung sino pa, magpapasalamat ako sa Diyos. Sapagat ito lang ang tanging way upang ang church makarating sa katotohanan at lahat ng mali matanggal. May will po si Adam at saka si Eve. Pwede silang pigilin ng Diyos para hindi tayo maapektuhan. Hindi nga niya po pwedeng gawin kasi may will ang tao. Gift yan Hindi siya kagaya ng diablo kahit ayaw mo, pipilitin ka. Kagaya ng mangkukulam kahit ayaw mo, talagang pupersahin ka ng terorista, satanista, komunista. Ang Diyos hindi ganyan. Gusto niya kung susunod ka, kusang loobungan ng pag-ibig sa Kanya, hindi napilitan lang, hindi natakot lang. Kaya hindi nyo napansin yung mga nagbabackslide. Yung nasa sin, pwede niyang hatulang ka agad yan. Pwede niyang gamitin na authority para magsibalik. Pero hindi niya ginagawa. Anong ginagamit niya? Pag-ibig, patience, long-suffering. Gusto niya magdesisyon sila kusang bumalik sa Kanya. Si Jonah, pwede niyang pigilin si Jonah wag sumakay ng barko at pumunta ng Tarsis imbis na sa Nineveh. Pero pinayagan niya kasi will ni Jonah yun Kaya ito po ang teaching na ito, disaster to Ano po ito? Deception. Pwede pigilan niyo si Jonah. Hindi niya ginawa kasi may will si Jonah. Gusto niya yun Ayaw lang Lord na susunod ka lang kasi napuwersa ka. Tinan niyo po yung mga Kristiyano. Pwedeng pigilin ng Diyos itong mga kabataang ito, lalaki, babae na huwag mag-asawa ng unbeliever. Pero hindi pinipigilan kasi gusto nila Pero may consequences yun. Pero alam na Lord na mapapahamak sila. Bakit hindi inaawat ng Diyos? May will nga sila may gusto Yun nga yung gift ng Lord sa tao, na dangerous, yung will mo.
kung nag-suffer ka rin, kasi ang believer yan, ikaw may problema nun. Huwag mo sisihin ng Diyos. Huwag kang mag-question na magsabing pinabayaan ka niya. Hindi ka niya pinabayaan, tigas ng ulo mo. Alam mo nang mali, pinilit mo pa. Alam ng Lord si Sarah, magugulo ang buong Middle East. Pwedeng pigilan si Sarah, huwag ibigay si Hagar para maging mistress ni Abraham. Alam ng Diyos yun eh. Pero hindi niya inawat. Kasi gusto ni Sarah eh. May will siya eh. Pero alam niya ang consequences. Hanggang ngayon, nagkakagulo yung magkakapatid sa Middle East sa isang pagkakamali ni Sarah. Kasi gusto niyang magkaanak. Ayaw niyang paniwalaan yung revelation ng Diyos kay Abraham na magkakaanak siya. Naunay siya sa Diyos. Kaya, yun. Nauna yung mali, di lumabas si Ismael, anak ni Hagar. Pero hindi siya ang anak sa pangako. Siya yung anak sa labas. Hindi siya yung promised child. Hindi siya inawat ng Diyos. May will siya eh. Pero alam ng Diyos, magsasuffer ang buong Middle East. Hanggang ngayon, nagsasuffer. Yung pakilan na naman reason ng gulo eh. Ng Israel at ng buong Middle East countries. Pati buong mundo na hawa. Yan lang po ang reason. Yung magkakapatid nag-aaway. And yet, magkakapatid sila. Sa isang pagkakamali ng isang babae ang pangalan ay Sarah. Napakasimple nito eh. Kaya ito pong teaching na ito, my God, sobra po ito. Nagpapahamak na maraming tao sa impyerno. Alam niyo, ang pinakamalaking problema sa chat na pinakakabigatan ko, hindi po yung teaching ng mga unbeliever sa mundo tungkol sa rebulto, yung walang impyerno. Kasi madaling madetect eh. Yung same-sex marriage, abortion, legalization ng divorce. Kasi madaling madetect yan eh. Ang pinaka-dangerous ay yung teaching sa church na ginamit ang Bible, ang pangalan ng Panginoon, sa salitang bishop yung nagturo, pastor, at tagapanguna ng gawain ng Diyos. Yun po ang pinaka-dangerous sa lahat. Dahil maraming kawan, umaasa lamang doon sa nagtuturo at turo niya, hindi alam ang Bible. At pag mukhang mabait pa yung bishop at pastor, malambing yung tinig. Parang patatas na nilubog sa olive oil. At mahinahon magsalita at mukhang mapagmahal sa kawan. Sa sobrang pagmamahal sa kawan, hindi pa binababa yung chocolate ng simang, kinukuha niya na. Ibibigay pa lang yung sobre, hindi ko alam kung magkano euro at dollar laman nun eh. Tinatanong niya na kung may pasalubong sa kanya. Madali po silang mahook. At pag pinag-aralan niyo po ang Bible, marami pong precaution ng mga apostol dyan. Si Paul, si Peter, si John, si James, si Jude. Yung mga nag-grip in sa church, na ginulo, mga mananampalataya sa pamamagitan ng maling turo. Parang panahon po ito nung 1900, Azusa Street Revival. Nagsimula noong 1906 sa kanyang peak na tumama sa buong mundo sa isang maliit na church sa Los Angeles, California, USA. Nasa dakilang move ng Diyos, may dumating na counterfeit teaching. At yun po yung oneness doctrine. Na ang talagang tatay po ng Pentecost ng panahon na yan ay si Charles Parham. That was 1901. Ngayon mga estudyante niya sa isang state sa US, sa university, ay nakaranas ng baptism ng Holy Spirit. At si William Seymour, nung panahon pong yan, hindi po pwede yung mga black people na mag-associate sa mga white people. Siyempre, pag Amerikano, di maputi. Pagka hindi maputi, more on, taga-ibang bansa, more on, African siya. Yun po yung kulay ni William Seymour. Siya po ay isang lalaki na bulag yung isang mata dahil po sa polio. One eye na lang po ang nag-i-exist sa kanya at nagpa-function. At sa Bible school po yan, siya po ay sumisilip-silip, hindi pwedeng pumasok kasi nga sa racial discrimination. And then pinapasok po siya ni Charles Parham na naging tatay niya sa pananampalataya. At naranasan nga niya yung baptism ng Holy Spirit. At yun na nga ang simula na siyang ginamit bilang key player sa Azusa Street Revival. Trinity po, accepted teaching noon. Kasi naman ang sabi ng Bible, God is Trinity. Ang Diyos ay binubuo ng 3 persona, pero sila ay isang Diyos. Sino pa yung bumubuo ng 3 persona? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yun po yung accepted teaching ng time na yan. Meron pong dumating na mga kapatiran. In-invite yung isang evangelist at pinagturo at ang dalay po niyang doctrine oneness. At hindi po na-detect ng marami kasi walang leader ng time na yun sa move ng Diyos si Charles Parham nasa isang state ng Amerika. Pati nga yung baptism ng Holy Spirit na out of context, yung gifts of the Spirit na out of context. Yung karanasan,
katotohanan, pero understanding hindi malalim, kaya hindi na-handle ng husto yung gifts of the Spirit, pati po yung teaching about Trinity. Dumating isang evangelist, nagturo po ng oneness doctrine, doon po siya nagsimula. Nakapasok hanggang ngayon, may mga oneness. Yun po yung dangerous. Kaya ang Diyos, sa bawat henerasyon, hindi siya pumapayag na walang apostol. Kasi kami yung tagasala ng turo At kami rin tagasala ng buhay. Yung marami po dyan, nagtuturo about understanding the Bible. Actually, magandang pakinggan yun kung wala ka na unawaan sa Lord. Pero grace teaching po mga teacher na yan. Kaya ako, ang response ko dyan, salamat sa understanding the Bible, pero yung gusto ko unang maintindihan, hindi yung Bible, yung buhay nyo. Kasi, kahit nga kulto, nagtuturo Nakita niyo yung sumasagot dyan ng mali. Marami nagtatanong, sagot niya mali. At siya napupunta sa dating daan ng kapahamakan at tamang daan ng kamalihan. You see? Wala namang alamang marami. Pero hindi mo pwede ipaghiwalay yung Bible sa buhay. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, in 1 Timothy 4, verse 14 to 16, sabi niya, anak, ingatan mo yung doktrina mo, yung turo mo, pati buhay mo. So dalawa po yung pinapaingatan, yung turo niya, yung doktrina, tinuturo niya, pati buhay niya. Upang sa ganun maligtas mo yung sarili mo at yung nakikinig sa iyo. So malinaw po yun. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung doctrine at buhay mo. Kaya marami po mali ang buhay kasi mali ang turong tinanggap. At kung bakit ang mga taga-oras ng Himala, ang GSI Shield ay tama ang buhay kasi tama ang turong tinanggap kasi yung tagapagturo galing sa Diyos, tamang apostol, tamang tao. May wilang tao Meron kang pasya kung kakain ka ng marami o konti. Hindi mo kailangang susian para kumain. Ikaw ang magpapasya. Anong gusto mong ulam? Pag kumain ka dyan na hindi kailangan ng katawan mo, yun, mananagot ka sa Diyos. Pero ikaw ang magdi-decide. At siya nagbigay ng panuntunan. Asan yung panuntunan, tatay? Ito. Guidelines. Ito. Hindi dito yung panuntunan, paano ka mabubuhay? Paano ka maglilingkod? Paano ka mananalangin? Para ikaw magpapasya. Susundin mo ba ito o susuwayin? Malinaw po yan. Parang pagbibigay ng kaputandog. Sinasabi ng Lord, pagka kayo nagpakatapat sa pagbibigay ng kaputandog, bubuksan ko yung mga bintana ng kalangitan, ibubusin niyo pagpapalang walang sukat paglagyan, sasawayin ko si Satanas, hindi kayo tatablan ng COVID, ng mga variant na yan, at iba pang karamdaman, kasalanan, kahirapan. At walang puwang sa inyo, apoy ng impyerno. At kahit saan kayo pumunta, bless kayo. Yun, malinaw yung pangako. Pero hindi mo mararanasan yan kahit alam mo kung hindi ka naman mag-iikap at maghandog. Ay kung hindi ka magbibigay, hindi ka niya pipilitin. Kasi gusto mo yun. Pero pag naghirap ka, wala kang sisisihin kundi sarili mo. Pag sarado langit sa iyo, wala kang sisisihin kundi sarili mo. At pag tinawag ka ng Diyos ng magnanakaw, huwag kang magreklamo kasi yun ang tawag niya sa hindi nagbibigay ng ikaputandog, magnanakaw. Wala kang sisisihin doon. Hindi pwedeng ako kasi siya may sabi noon. Idagdag pang sa kanya, napupunta yung kaloob nating lahat. Kaya yung will ng tao, napaka-importante yun. Parang ako, nung sinabi niya sa akin, anak, kailangan ko ng buhay mo. Pwede akong tumanggi. Kagaya ng ginawa ng marami. Marami naman tinawag ang Lord na maglingkod sa Kanya kahit hindi full-time. Pero ayaw nila. May will sila Pwede naman silang puwersahin ng Diyos. Dala ng maraming hatol. Parusa para sumunod. Pero hindi niya ginagawa. Diablo lang gumagawa nun Gusto niya lahat ay gagawa ng kusang loob. Kasi ang hinahanap niya pag-ibig. At ang pag-ibig laging nagkukusa. Hindi siya pinipilit. Kaya kita niyo yung mga babaeng ni-rape lang ng napangasawa nila. Kahit na napakasalan sila puno ng galit. Hindi ma-enjoy yung pagsasama. Kasi pinuwersa lang sila Pero yung talaga nagpasya magmahala na malinis hanggang ikasal, na-enjoy na yung pagsasama kahit hindi sila mayaman. Yun po ang love May willingness, hindi na mumuwersa. Hindi ka niya pipigilin kung ayaw mo sumunod. Ayaw mo maglingkod. Pero pag napahamak ang buhay mo, wala kang sisisihin. Ako nagpasya ako, pwede naman akong tamanggi kahit ngayon.
Ayoko magturo, pwede ko magturo. Pwede ko magsabi, Lord, pahinga muna ako. Kasi may will ako eh. Hindi niya ako pwedeng pilitin. Kahit meron siyang power. Kasi ino-honor niya will natin. Pero ano man ang sitwasyon ko, I choose to obey God. Kasi mahal niya ako At ang maigaganti ko lang sa Kanya sa pagtitiwala niya at pag-ibig sa akin, kabutihan, kagandahang loob, ay pag-ibig at pagsunod. At higit sa lahat, naalala ko yung kalagayan niyo. Kailangan niyong makakain ng tamang pagkain. Kailangan niyong maingatan. Kailangan niyong magabayan. Kailangan magtagumpay kayo sa buhay. Kailangan maging kagaya kayo ni Kristo. But the truth, meron akong decision na magbumiyahe. Especially pa na sobra ng yaman natin. Parang prayer yan Meron ka naman decision mag-pray ng 30 minutes o 3 hours. Nasa sa'yo yun. Hindi ka niya pipilitin. Ikukumbi ka niya. Ipakikita sa iyong pangangailangan, pero may pasya kang sumunod o sumuway. Hindi ka nga robot Kaya ito pong teaching na ito about predestination, na hindi mo gagawin yung part mo, hindi mo i-honor yung will mo, at hindi nila ipapaliwanag yung kahalagahan ng will ng tao. Pinakamalaking deception po ito sa church. Ito pong teaching na ito ay pwede nang itapon sa basura. At kung medyo mariresurrect, sunugin na lang po ito. Para na itong mabuhay pa. Kasi wala po itong pakinabang. Kaya puro grace. Wala silang tinuturong faith. Wala silang tinuturo. Puro grace. Alam mo ba ninyo, pag ang teaching puro grace, ano mangyayari, tatay? Ito, lagi kang nasa defense. Lagi kang nasa defense. Pero pag sinamahan mo yung grace ng faith, lagi kang nasa offense. At yung diablo nasa defense. At malinaw po, sabi ng Bible, sa NIV, Romans 4 verse 16. NIV version, ito po sabi rito. We receive the promises of God through faith. Nararanasan daw po natin yung mga pangako ng Diyos dahil sa pananampalataya. So that it might become grace. So, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magmalaki ang karangalan sa Diyos kasi wala tayong ginawa but simply believing God. Kaya ang tawag doon, ito'y dumating sa atin, grace ng Diyos. But you receive it through faith. Second, ano pong sabi ng Hebrew 11 verse 6? Without faith, it is impossible to please God. Hindi niya sinabing, without grace, it is impossible to please God. Ang punto po kasi, yung grace na binigay ng Lord sa'yo, gamitin mo to believe God, to walk by faith and not by sight. To stand still and see the salvation of the Lord, to be determined. Kaya yun po yung problema ng grace teaching na to. Totoo po na ang salvation natin is by grace, Ephesians 2:8 and 9, through faith in Christ. Wala tayong ginawa ron Si Kristo po yung nagsakripisyo ng buhay niya sa cross. Pero pagkatapos mong maligtas, yung grasya na yan dapat gamitin mo para mabuhay sa pananampalataya, mabuhay sa pagsunod sa Diyos. At lahat ng matatamo mong tagumpay sa buhay ay grasya ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin wala kang ginawa. Hindi ka nag-exercise ng will. Inuutusan ka niyang manampalataya. So dapat sumunod ka. Inuutusan ka niya magpakabanal, mamatay sa sarili, maging kagaya ng Panginoon, dapat sumunod ka. Kasi kung hindi ka susunod, kahit may grace teaching ka, purihin ng Panginoon, disobedient person ka. Amen? Ako'y nagpasya. Sabi ko, Lord, take my life, it's all yours. Kaya may higit 36 na taon ang nakalipas. Hindi ako nag-back out. Hindi ako naglaylo. Hindi ko naisip magpahinga o ibigay yung tungkulin sa iba kahit nandiyo dyan na yung aking mga anak. Ating mga anak na pastor ay nandiyo dyan. Ginamit ko yung will ko. Not to disobey God, but to obey God. Parang si Satanas to Isang araw, ipipicture ko na po sa inyo yung problema ng mundo at solusyon. At babalik po tayo talaga sa original reason kung bakit may problema mundo. At ikot po tayo kay Satan. Ang tawag po rito sa Thanology, the doctrine of Satan. Expose po natin si Satan sa lahat ng detalye ng buhay niya. Uhubaran po natin yung diablo bago itapon ng Diyos sa impyerno. Si Satan po, ginawa ng Diyos po yan. Anointed cherub. So beautiful. Puno ng wisdom. God-given. At bunga po ng kagandahan ni Satanas at karunungan. At mataas na posisyon. Dahil bilang anointed cherub, siya po isa po sa
nakapalibot sa trono ng Diyos. Nagwo-worship sa Diyos. Worshipper po si Satan noon. Ang pangalan niya Lucifer sa langit. Isa po siya roon sa nakapalibot sa kalawalhatian ng Diyos. Sa langit po walang sin, kahit isa. Pero sa langit po nagsimula ang sin. Paano nagkaganon yun, tatay? Ando doon na yung Diyos. Ito nga dapat maintindihan po ng mga teaching ng mga grace teacher. Sa langit walang sin. Ang lahat ng nasa langit, perfect. Pero sa langit nagsimula ang sin, hindi sa lupa. Mula sa langit tumuloy sa lupa. Paano nangyari yun, tatay? Si Lucifer, na nahibang sa kanyang kagandahan, na ginawa ng Diyos, nilika at nilalang, isa po siya sa mga anghel na ginawa ng Diyos. Ang ranking niya po, cherubim, the anointed cherubim. At bunga ng kanyang kagandahan, pinasok po yung puso niya ng pride o kapalaluan. At siya po'y nagpasya na labanan ng Diyos. At yun ang pagkakamali niya. Walang sin sa langit, pero doon nagsimula ang sin. Dahil si Satan nagpasya, ginamit ang will to rebel against God. Kaya ang unang-unang rebellion naganap sa langit. At si Satan po may gawa. Alam ng Diyos na gagawin ni Satan yun. Pero hindi niya pinigil kasi may will si Satan. And of course, sa kahibangan po ni Satanas, na ang dating pangalan ni Lucifer, naging Satanas, yung sabihin, adversary, kaaway, katunggali ng Diyos at nating lahat na talo habang panahon, na nasa ilalim na ating paa, ay tinapon ng Diyos mula sa langit. Sa langit po ng galit ng Diablo sa Diyos, sino pinagbuntungan niya na hindi niya matalo ang Diyos? Si Adam at si Eve. Bakit si Adam at si Eve? Nainggit siya. Kasi si Adam at si Eve, tayong lahat, ginawa sa anyo't wangis ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, tinukso niya yung mag-asawa na sumuway sa Diyos at siya po'y nagtagumpay. At yun ang simula ng problema ng buong mundo hanggang ngayon. Will, decision, choice. Kaya dapat araw-araw namamatay tayo sa ating sariling pasya. At yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 15. As Paul said, I die daily. Araw-araw namamatay tayo sa ating sariling pasya. Kasi bilang tao, marami tayong pasya eh. Marami tayong gustong gawin. Tanya yung mga youth. Mahal ko ang Diyos. Nagmamahalan kami ni brother kahit underage po yan. Yung iba naman, overage, hindi na dapat mag-boyfriend. Kahit ako naman, senior na, mahal ako na, nagmamahalan kami ni brother. Ayun, gusto niya pa rin po magkaroon ng boyfriend at girlfriend. Marami tayong gustong gawin sa buhay natin. Parang pagbibigay sa TV yan eh. Alam niyang nag-uutos ang Lord na magbigay. Mula sa mga pastor pababa, sa ehemplo namin ni Nanay Taking buong pamilya, pero marami dito tumutugod. May will ka eh. We must die daily to our will, sa ating plan, opinion, lalo na pag pastor ka at may titulo kang bishop na sana hindi ka fake at naunawa mo kung yung bishop. Pero sa totoo po, marami po may titulong bishop, hindi niya po naunawaan yung title niya. At pag kinwestiyon mo po yan kung saan niya nakuha yung definition ng bishop, baka wala siya maipakita sa aking accurate at acceptable. Kasi nakaugalian na lang yan eh. Pero sa totoo, hindi niya po alam yan. Ito po kasi ang totoo eh. Alam niyo po, pag tayo po yung nag-aral ng Greek language, yung isang Greek word, meron pong 5 meaning sa English yan. At meron pong 3 Greek word na meron 5 meaning, pero iisang title. Pero 5 ang meaning. Ang kukunin ko po sa 3 Greek word na ito ay yung poimen. Greek word po yan. Yung salitang poimen, meron 5 English meaning. Yung salitang poimen, isa po siya sa 3 Greek word na meron 5 English meaning na iba-iba po ang title, pero isa lang ang position. Gagamitin ko yung poimen. Greek po ito. Yung 5 English meaning, ang ibig sabihin po ng poimen ay shepherd, elder, overseer, pastor, bishop. Kaya explain po sa akin ng mga bishop kung naunawaan mo kung bakit ka naging bishop at paano ka naging bishop. Kasi yung salitang bishop, yan din ang term sa pastor. Yung salitang bishop, yan din ang term sa elder, sa shepherd, sa overseer. Yan din ang term. Parehas lang yan. Kaya gusto kong ipaliwanag sa akin ng mga bishop kung ano yung naintindihan mo sa kiniklaim mong position mo. Kasi yung term na pastor at bishop, parehas lang yan. Yung term na elder at saka bishop, parehas lang yan. Yung term na overseer at saka bishop, parehas lang yan. Yung term na shepherd at saka bishop, parehas lang yan. So akala tuloy ng mga gumamit ng word ng bishop, higit po siya sa pastor. Managinip ka ng gising. Ipaliwanag mo muna sa akin paano ka naging bishop at bigyan mo ko lang chapter at verse sa Bible na aakma doon sa position mo at may naglalaban mo.
Kaya yan po yung simula ng malaking problema sa church. Kung bakit marami po yung namumuno, hindi qualified. Hindi alam yung Bible niya. Kasi iba po bishop, ang kongregasyon 30. Tapos yung bishop hindi full-time. So ano to? Lahat na lang puro bishop. So ibig sabihin, walang naunawaan po yung mga nag-claim nito at nag-title ito sa sarili nila. Ang kawawa rito yung kongregasyon. Buti na lang may oras ng himala para lipatan nila. Amen? Kapag tayo lalapit sa Diyos, lumapit po tayong may aasahang tatanggapin. In-express mo yung faith mo through prayer and fasting. Ano yung specific reason ba't ka nag-pray, item, ano pinagpas mo. Expect mo na mangyayari yun. Huwag baka sakali at pag nakakita ka ng negative, dyan ay kinukumpis mo negative. At huwag mo nang isipin, imposible yun. Kasi wala nga imposible sa Diyos eh. Diyan lang ang may sabi, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Nothing is too hard for me to do. I am the God who perform wonders and miracles that cannot be counted and cannot be fathomed, and cannot be counted. Amen. Kaya ang faith, specific yan. Kaya yung mga item mo sa Diyos, specific lahat yan. Kaya nga minsan, kung hindi tayo marunong mag-pray, tinitake over ng Holy Spirit yan, ginagawa niyang weeping, groaning, travailing, Spirit-led prayer, according to Romans 8:26-27. Kasi hindi tayo marunong mag-pray. Hindi natin alam yung specific prayer na dapat may specific answer because we are talking to a specific God who is so specific. Kaya kailangan mabuhay po tayo sa faith. Paano tayo mabubuhay sa faith? We have to think faith, speak faith, act in faith. At ito po yung ating illustration. Yung babae inaagasan ng dugo. In Mark 5:25-34. So alam natin, 12 years na po siyang inaagasan ng dugo. Sabi ng Bible sa original translation, yung dugong tumatagas sa kanya, parang fountain. Malakas po yung daloy. Kaya nga mahinang-mahina siya eh. Wala na po siyang lakas. O mas gumagapang na lang siya, makalapit lang sa Lord. Sabi ng Bible, she heard about Jesus. Kasi naubos na po yung pera niya, maraming doktor gumamot sa kanya, hindi naman siya gumaling. But when she heard about Jesus, nagbago na po ang usapin ng buhay niya. From death, it was turned to life. From darkness, it was turned to light. From sicknesses and miserable pain, it was turned to health and satisfying feeling. When she heard about Jesus, yung faith po sa kanya, sumibol o nabuhay. At siya po ay nagsimula na mabuhay sa faith. Ang sabi niya po sa verse 27 ng Mark 5, mahawakan ko lang ang laylayan ng baro ni Jesus, ako'y gagaling. Specific po yung declaration niya. Mahawakan ko lang, ako'y gagaling. Hindi niya lang po dinideclare yung faith niya, kundi ini-expect niya na yung sinasabi niya pag naganap, mangyayari sa kanya. Ano po yung sinasabi niya? Mahawakan ang laylayan ng baro ni Jesus. Ano po ini-expect niya na pag nahawakan niya, siya po'y gagaling. At yun po ang nangyari sa kanya. Yan po ang faith. Lumapit siya sa Panginoon, hindi nagbabaka sakali. Siya po'y lumapit sa Panginoon na may inaasahan. At yung inaasahan niya, dinideklara niya. In fact, bago siya lumapit sa Panginoon, yung inaasahan niya, iniisip niya. At yung iniisip niya, dineklara niya. Ang thought niya, lalapit ako sa Panginoon. Hawakan ko yung laylayan ng baro niya. Gagaling ako. Yun ang thought niya. At yung thought niya, kinumpes niya, dineclare niya. Mahawakan ko lang laylayan ng baro niya. Mula sa thought, patungo ng labi, mula sa kaisipan, dineklara niya. Mahawakan ko lang laylayan ng baro niya. Gagaling ako. At kung ano po yung naisip niya at ano yung sinabi niya, yun ang nangyari sa kanya. Yan po ang pananampalataya. So specific. Hindi tayo po pwedeng lalapit sa Panginoon na baka sakali, but, meron ka lang but, meron ka pang if. Yung mga but at mga if na yan po yung mga doubt, mga unbelief yan. Pag lalapit ka sa Lord, walang if, walang but, kasi walang mahirap sa Diyos. Pag lalapit ka sa Kanya, expect to receive. Question. Tatay, ano po ba yung
matatanggap ko sa Panginoon pag ako'y lumapit sa Kanyang inaasahan ko. Yung gusto mong matanggap sa Kanya, healing ba yan? Blessing ba yan? Monetarily? Kaligtasan ba ng family mo yan? Breakthrough ba sa trabaho, negosyo yan? Breakthrough ba sa ministry yan? Baptism ng Holy Spirit ba yan? Perfection mo ba yan? So ano yung hinihingi mo sa Kanya? Specific po yun. Yun yung ina-expect mo na pag lumapit ka sa Kanya, pinag-pray mo, pinag-ayuno mo, at nagkaloob ka, alinsunod doon sa gusto mong mata mo, at alinsunod doon sa gusto mong maranasan, alinsunod doon sa sitwasyon mo, yun ang ikli mo na matatanggap po, yun yung ibibigay niya sa iyo. Dahil, imposible sa Panginoon na bigyan ka ng isang bagay na hindi mo naman inaasahan at hindi mo pinapanampalatayanan. Kasi nga, without faith, it is impossible to please God. Malinaw. Sabi niya, mahawakan ko lang laylayan ng baro ni Jesus, ako'y gagaling. Hindi niya sinabing, susubukan ko hawakan yung laylayan ng baro niya, baka gumaling ako. No. Hindi niya sinabing, siguro maawa ang Lord, mapapansin niya ako kasi siya naman ay pag-ibig. Pag nahawakan ko yung laylayan ng baro niya, baka ako'y pagalingin niya. No. Specific po siya. Ang sabi niya, pag nahawakan ko, gagaling ako. Walang but, walang if. Kaya dapat dinideklara mo ang Word of God. Yung pangako niya. What is faith? Faith is not about feeling. Faith is believing His promises and claiming its fulfillment. Amen? Napakadaling intindihin. Faith is not about feeling. It's about believing God's promises and expecting its fulfillment. Kaya pag binasa natin ang Bible, malinaw puro ng truth na those who believe always receive. And those who don't believe don't receive anything from God. Because without faith, it is impossible to please God. Umasa po ang babae na agasan ng dugo na sa paglapit niya kay Jesus, siya po may tatanggapin. At kung ano po yung ini-expect niyang tatanggapin yun ang nangyari sa kanya. Kaya dapat alam po natin ng malinaw yung will ng Diyos, yung perfect will niya. Ano-ano po yung mga perfect will ng Lord na dapat po nating asahan, ipaglaban, panampalatayanan, i-claim. Perfect will po niya na tayo maging kagaya ni Jesus. Perfect will po niya na ating buong family maligtas. Perfect will po niya na tayo po'y mabuhay sa kasaganaan, hindi sa kahirapan. Perfect will po niyang mabuhay tayo sa joy, sa peace, sa victory, hindi sa sorrow, sa fear, sa defeat. Perfect will po niya na tayo po'y maging holy, maging pure, righteous, dedicated, consecrated, committed, owned by God. Perfect will po niya na tayo po'y maging malusog sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Kung ikaw ay nagkasakit, perfect will niyang gumaling ka. Kaya huwag kang lalapit sa Kanya na nagbabaka sakaling baka pagalingin ka niya, baka maawa siyang pagalingin ka. No. Perfect will niyang gumaling ka. Impact, yung kagalingan mo, matagal niya nang tinapos, tatanggapin mo na lang. Binayaran niya na sa krus ng Kalbaryo yan, mahigit 2,000 taon lang nakakalipas. Hindi ka niya papagalingin pa lang, pinagaling ka na niya, tatanggapin mo na lang. At kung bakit marami po natatanggap ka agad ng kagalingan kasi, sila po ay nakaunawa ng turo natin, pinaniwalaan nila yan, at yung kanila pong paniniwala ay naranasan nila. Na yung karamdaman na natin ay matagal lang binayaran ni Jesus. Tatanggapin na lang. At minit po nila yung condition, ano po yung mag-repent. Sa anumang kasalanan. At pagkatapos ay i-claim ang healing, especially na ipag-pray ni tatay. And then, yun po ang nangyayari. Kasi mahirap mong paniwala lang isang bagay na hindi mo alam. Kaya yung pangangaral ay mahalaga. At kung kayo mismo magpipray sa may sakit, bago nyo sila ipag-pray, turuan nyo sila. Ihanda nyo ang puso nila na makatanggap ng kagalingan. Paano nyo gagawin yun? Hindi ituro nyo yung sacrifice ni Jesus sa cross. Yung Isaiah 53:4 and 5, na tinapos niya na yung kasalanan natin at karamdaman. Sa mga sugat niya, tayo magaling na. Upang yung faith nila ay mailagay sa ginawa ni Jesus. At pagkatapos, pagsisihin sila ng kasalanan. At pagkatapos, ipag-pray. Then, ano man ang sakit nila, sila po'y gagaling. You have to prepare their heart to receive their healing. And you prepare their heart by teaching them the truth. Na binayaran na ni Jesus yung kasalanan mo, yung kahirapan mo, karamdaman mo, sakit mo, kamatayan mo.
Tapos dalhin sa pagsisisi, sa lahat ng kasalanan. Lalo na yung mga hinanakit na yan, samahan ng loob, tampo, habag sa sarili. Yung idolatry kay brother, idolatry kay sister, o kung kanina pa pong idolatry yan. I-renounce lahat yan. At pagkatapos ipag-pray. And then, magpasalamat sa Lord. I-claim yung healing. Kasi tapos na nga eh. At kung ano yung pinaniwalaan niya, and then, makakarating sa kanya yan. Tatanggapin niya. Ay kung ikaw naman ang nagkasakit, o pwede mong ma-enjoy yung healing na yan kahit wala nag-pray sa'yo. Paano mo i-enjoy? I-claim mo. Sa sugat ng Lord, magaling ka na. At para lalong maging mabigat yung pag-i-claim mo, kailang maunawaan mo yung manggagamot nakatira sa'yo. Nakatira sa'yo. Kaya pag kinilaim mo na sa sugat niya, magaling ka na at nag-repent ka rin ng kasalanan mo kasi hindi ka naman pwede magkasakit na wala kang ginawang kasalanan, sinasadya o hindi, i-claim mo na magaling ka na. According to Isaiah 53, 4 and 5. At yung healer na nakatira sa iyo, mamanifest yung gagalingan mo. Amen. By the way, let me ask you a question. Paano po kayo na-save? Simple lang, tumira sa ating Savior. Is that correct? That's correct. At kung nakatira sa atin ang Savior, save tayo. So, ang ibig sabihin, kahit sino ka pa, ano man meron ka, pag hindi nakatira ang Savior sa'yo, hindi ka save. Kasi ang pagiging save mo, ang basis, tumira sa iyo ang Savior. At kung bakit tumira, pinapasok mo siya sa puso mo. At kung bakit siya nakapasok, kasi nagsisika ng kasalanan mo. Inadmit mo na walang pwedeng magligtas sa iyo, si Jesus lang. Kaya dahil nakatira ang Savior sa iyo, alam mong save ka. Save ka, secure ka. Kaya pag dumating yung diablo at sinabing hindi ka ligtas, hindi ka maniniwala. Kasi alam mo ligtas ka kasi nakatira yung Savior sa iyo. At pag nasa panganib ka, tabingi ka ng tulong sa Kanya, ililigtas ka niya kasi nakatira nga yung Savior sa iyo. At hindi mo siya Savior lamang minsan. Savior mo siya araw-araw hanggang nangangailangan ka ng kaligtasan. Kaligtasan sa kapahamakan, kaligtasan sa COVID, kaligtasan sa takot, kaligtasan sa gawa ng diablo, kaligtasan sa krisis, kaligtasan sa lahat na magpapahamak ng kaluluwa mo. Kasi nakatira siya sa iyo. At kung ikaw naman gusto maging pagpapala sa lahat at nagpasya ka maging living like Jesus, and then gusto mong maligtas pamilya mo, ibigay mo yung Savior na sama sa iyo. May mga tao kang nakitang may karamdaman, pamilya mo, ibigay mo yung healer na nakatira sa iyo, ipag-pray mo sila. I-minister mo yung healer sa kanila. Sila'y gagaling kasi nakatira nga sa iyo Nangangailangan sila ng peace, ibigay mo yung Prince of Peace na nakatira sa iyo. Nangangailangan sila ng joy, ibigay mo yung joy ng salvation mo. Kung ano po kailangan nila yung solusyon, nasa sa iyo. Kaya pag sinyer mo ang Panginoon sa kanila, imamanifest niya sarili niya. Kaya kahit siya ka pumunta magligtas ka, magsalita ka, mangaral ka, magbigay ka ng brochure, at pagkatapos nun maniwala ka, God will confirm your word with signs, wonders, and miracles. Hindi ka makatulog? Huwag kang umasa dyan sa mga sleeping pills. Magsabi ka, Lord, nangako ka na, ako'y mahal mo, bibigyan mo ko ng masarap na tulog, paniwalaan mo yung pangako niya. And then have a good sleep. At huwag ka nang isipin kung paano niya gagawin yun. At isa na lang, ideklara mo, masarap tulog ko ngayon kasi pinangako ng Panginoon yan. That is faith, walang alternative. At kung meron kang alternative, yung alternative mo ay ano? Enjoyment ng ina-expect mo na gagawin niya kasi pinangako niya. Amen? Amen? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, mga minamahal, mga anak na, dapat alam niyo yung mga pangako ng Diyos. Yung tinuturo ni tatay, libre naman sa Facebook, yun sa YouTube dyan. Panoorin mo ng paulit-ulit, pakinggan mo, isulat mo, bulay-bulayin mo, lakaran mo. Kasi wala ka i-claim kung wala kang alam. Wala ka ikukumpes kung wala laman ang puso mo. At magkakalaman lang yung puso mo pag may narinig ka. At pag marami kang narinig, marami laman ang puso mo, kaya yung faith sa puso mo, stronghold. At sa gusto ng diablo, hindi niya pwedeng nakawin yung faith at tagumpay mo kasi nasa puso mo yan. Listen, mananakaw lang ng diablo yan pag sinorender mo sa kanya. Pero hanggang hindi mo sinusurrender, hindi niya mananakaw kasi may nagbabantay, si Jesus. Woo! Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, magkaroon kayo ng malinis na puso.
Ano man ang sitwasyong inaharap niyo, mabuhay kayong malinis, maayos, tama ang buhay. Marunong sa buhay, matalinong mabuhay. Halimbawa, si brother, gustong kausapin sister sa dilim. Sabihin mo kay brother, wala naman tayo sa dilim. Anak tayo ng kaliwanagan, sa liwanag tayo mag-usap. At huwag tayong dalawa lang, dapat may kasama tayo. Tsaka dapat hindi madaling araw. Hindi naman tayo mga aswang eh. Dapat malakas sa sikat ng araw, tanghaling tapat. Tsaka hindi tayo nagpi-prayer meeting lang na dalawa, maghawak pa ng kamay kasi dalawa lang tayo. Dapat isama natin yung mga tatay at nanay natin para maganda yung prayer meeting natin. Karunungan. Alam niyo yung mga pag-ibig na walang karunungan, mga baliw yun. Ako po hindi ko inaakusahan yung mga nagkakasala. Galit lang po ako sa kabaliwan ng mga taong hindi gumagamit ng karunungan. At kung bakit yung diablo nakakaloko ng mga anak ng Diyos kasi hindi siya gumagamit ng wisdom. Masyado siyang mabait, mapagmahal, mapagtiwala. Yung diablo, hindi mo pwedeng mahalin yan, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yan. Dapat bugbugin mo lang yan. Minsan meron nga kaming pinayuhan ni nanay, parang hindi niya ma-appreciate yung payo namin. Sabi niya sa amin, nanay, tatay, wala ba kayong tiwala sa akin? Meron, sa diablo nagagamit sa'yo, wala. Sa'yo meron. Pero sa diablo gagamit sa'yo kasi hindi ka nag-mature at wala kang wisdom, wala. Tatay, nanay, hindi niyo ba kami mahal? Mahal na mahal, pero yung diablo gagamit sa'yo, hindi namin mahal. Nanay, tatay, wala ba kaming halaga sa'yo? Mahalaga ka sa amin. Pero yung diablo, hindi namin papahalagahan yan. Kayo po ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Nakatira sa inyo ang Diyos. At ang talino po wala sa political science, wala sa foreign affair course, wala po ito doon sa law course, wala ito sa medicine course, at wala ito sa engineering architecture course. Ang karunungan po ay nasa salita ng Diyos. At Proverbs 1:7, the fear of God is the beginning of wisdom. Kaya pag nagkaroon ka na ng takot sa Diyos, ang karunungan sumayo na. Sapagkat yung respeto mo, pag-ibig sa Diyos, at pagkatakot, paggalang sa Kanya, ang magiging daan para hindi ka mabuhay sa kasalanan. At kada basa mo ng Bible, purihin ng Diyos, yung karunungan mo na dadagdagan. Kapag hindi ka tumigil lang kakabasa ng Bible at kakapakinig ng aral ni tatay, yung karunungan mo magiging sakdal. At kahit anong mangyari sa mundo, hindi ka apektado sapagkat yung karunungan nasa sayo. Alam mo kung anong gagawin. Woo! Dahil hindi pa nangyayari yung problema, hindi pa nanggugulo yung diablo, yung sagot, alam mo na. Paano mangyayari yung tatay? Paano mangyayari? John 16:12, the Holy Spirit will teach you all things and will show you the things to come. Hindi ka lang niya tuturuan ng lahat ng bagay, kundi ipakikita niya sa iyo yung mga bagay na darating pa lang. At pag puno ka ng Holy Spirit, mag-ooperate dyan yung word of wisdom, word of knowledge, the gift of the Spirit, and then you enjoy your glory days. At madidiscern mo na yung sinasabi ni brother na love sa'yo ay last pala. Madidiscern mo yan. Dahil mag-ooperate yung gifts of the Spirit. At madidiscern mo na hindi lang pala si brother yung gustong makipagkita sa'yo, pati yung demonyo sa likod ni brother. At hindi lang pala si sister yung nagtitempt sa'yo, pati yung demonyo sa likod ni Jezebel. At di ka mo problema kung anong sakit niya. Kasi puno ka ng Holy Spirit, yung gifts of healing sa'yo magmamanifest. Kaya lahat ng karamdaman ay gagaling. Kasi, kay Kristo, mga anak, mga minamahal, kumpletong-kumpleto kayo. At hindi lang kayo kumpletong-kumpleto kay Kristo. Hallelujah. Lahat ng sa Ama dahil kay Kristo ay inyo. At hindi lang po yun.
Dahil si Kristo yung nakatira sa inyo, ang Diyos na nagsabing, nothing is too hard for me to do. Kayo ang pinakamakapangyarihang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. At magsama-sama lahat ng mga diablo at demonyo sa impyerno ay walang kakayahan laban sa iyo. Isang youth at isang minor na edad na bata na naturuan ng tama na puno ng Holy Spirit, kinakatakutan ng 100,000 demonyo. Amen? Kaya wag mo sayangin yung panahon mo sa balita ng mundo. Sasabi ng mundo, sasabi ng dyaryo, sabi ng pathology, sabi ng x-ray, sabi ng radiologist, o sabi pa po ng mga economists. Wag mong sayangin panahon mo dyan, wawasakin yan ang faith mo. Ilagay mo yung buong buhay mo sa salita ng Diyos. So, you can live a life of faith. And what is a life of faith? You think faith, you speak faith, you act in faith. So because you think faith, you speak faith, act in faith, and then nothing is too hard for you to do. And because you believe everything you believe, you receive. Amen. Mahawakan ko lang laylayan ng baro niya. Wala po siya alternative. Yung confession niya is specific. Kaya pag kinilaim yung healed na kayo, settle na po yan. Hindi ka na pabago-bago. Na pag nag-iba pakiramdam mo, mukha atang hindi na naman ako healed. Faith is not feeling. It's believing and claiming and enjoying what you claim. Kasi alam nyo, yung pakiramdam natin, nagbabago yan. Ang Diyos at ang salita niya, hindi. Ano bang sabi po ng Persian 5, verse 1? Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves Him, who begat, also loves Him, who is begotten of Him. 2, by this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. 4, listen carefully. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Say that. Our faith. You can name everything that is in the world. Sin, sicknesses, diseases, moral corruption, moral decay, immorality, sexual perversion, poverty, death, loneliness, fear, worry, anxiety, depression, suppression, and all kinds of sicknesses and diseases. You can name everything that is in the world. Demons, Satan, temptation, works of the flesh like bitterness, resentment, jealousy, pride, adultery, fornication, idolatry, satanism, terrorism, communism, pantheism, atheism, and all kinds of ism. And sabi po ng Bible, lahat po lang ito ay napagtagumpayan na natin. At ano po yung weapon natin? Na ito po walang effect sa atin, walang power, para tayo po ipahamak, wasakin. Nangabagyo, ulan na yan, at iba pa, lindol, putok ng bulkan. Ano raw pong weapon natin? Let me repeat. Let me read this slowly. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. That is our weapon. Faith. Sabihin natin lahat, this is my weapon. O bakit ako naging overcomer? My faith. Now let us proceed. Verse 5. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Bakit daw po tayo naging overcomer sa lahat ng bagay na meron ng mundo na binanggit ko? Dahil sa ating faith. Faith kanino? Kay Jesus. Faith sa Diyos. Sa anak ng Diyos. At yung ating pinapanampalatayanan na nagbigay sa atin ng tagumpay ay nakatira sa atin. Kaya kung kailan ka tumanggap sa Panginoon, hanggang ngayon, hanggang mag-rapture habang panahon, tagumpay ka. Kung gaano kakatagal na natalo sa mundong ito, nung wala ka pa sa Panginoon, natapos siya, nung araw at oras na si Kristo tinanggap mo sa puso mo, kinabuhay mo siya, tapos na ang kabiguan mo. Tapos na ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo.
Tapos na yung karamdaman na yan. Tapos na yung kalungkutan na yung kapanglawan, kamatayan, utang, lungkot at gawa ng laman. Tapos na ang pagkatalo. Tapos na ang gawa ng dyablo. Tapos na. Malaya ka na. Now, tanong, tatay, bakit marami po? Iba bishop, iba pastor. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Iba congregation sa iba't ibang fellowship, evangelical, Pentecostal, full gospel, charismatic. Talunan yung buhay. Bakit ganun? Pero malinaw ang turo mo mula sa Word of God. Bakit ganun? Nakatira naman ang Lord sa kanila. Gusto niyong malaman kung anong sagot? S-I-N, sin. Yan pong reason. Naging careless sa pamumuhay. Naging puli sa pamumuhay. Hindi sineryoso ang pananampalataya. Pinagpalit si Jesus sa tao, sa pera, sa karangalan. Kaya si Satan nagkaroon ng access. At yung dating nawala na sa kanya, bumalik uli. Natutong magnakaw ng ikaputandog. Natutong mangutang, magsinungaling. Mag-compromise ng truth sa mga unbeliever. Miniti magkaroon ng unrighteous mammon or money in a very unrighteous way. Yan po ang problema. Kaya nga napakalagang maging kagaya ni Jesus ang lahat. Dahil pag naging kagaya ka ng Panginoon, yung sin, hindi na issue. Patay na. Kaya maganda po yung apostolic revelation, apostolic teaching, magandang may apostol, sapagkat pag naturuan ka maging kagaya ng Panginoon at naging kagaya ka ng Panginoon, tapos na yung issue ng sin, sickness, disease, kasi tapos na yan hindi na ma-resurrect sa buhay mo yan. Ang issue ngayon nito ay glory, power, victory, heaven, satisfaction, wealth transfer, worldwide harvest, joy, peace, stability, at higit po sa lahat, yung malalim na intimacy sa Diyos araw at gabi. Kaya yan po yung pinaglalaban natin, itong teaching na ito na makarating sa church. Kasi alam niyo yung Christianity po, magmula na kayo malitas hanggang ngayon. Hindi totoong Kristyanismo. Salat po sa katotohanan. Puro feeling, puro emotion, puro theology. Pero walang narating. Mayaman lang sila kasi mayaman bansa nila Pero nung dumating krisis, lahat sila apektado. But not us. Hindi nila ma-enjoy ang Panginoong tinanggap nila. For me, masyado pong malungkot na istorya yun. Tinanggap mo Diyos, tapos talunan ka. Tinanggap mo Diyos, pagkatapos defeated buhay mo. Unstable ka. Isipin mo, Diyos nakatira sa'yo. Tapos unstable ka. Defeated ka. Oppressed ka ni Satan. Nabubuhay ka sa fears, anxiety, hindi ka overcomer, uncertain pa yung future mo, tapos nasa fivefold ka. For me, that is unacceptable. To be honest, that is unacceptable. There is something wrong sa tinanggap po nilang teaching. Something wrong. Kasi galing ako sa kalsada. Wala akong movement, wala akong coalition, wala akong Bible school. Hindi ako sumundig kahit kanino. Hindi ako nag-solicit. Nung iniwan ko negosyo, hindi ako nagtrabaho. Kahit iniwan ako ni nanay. Hindi ako humingi ng tulong sa politiko. Nabuhay ako mag-isa, na-persecute na walang kasalanan, pero tagumpay ako. Dahil yung revelation na nabasa ko, pinaniwalaan ko, pinamuhay ko. Ito, yung mga bishop, mga pastor, ang dami ng inatinang movement coalition kung ilang fellowship na inilipatan. Ang dami ng prayer gathering yung sinamahan. Palipat-lipat na lang sa iba't ibang samahan, sekta. Defeated pa rin. You see the difference? Tayo galing sa kalsada, wala lahat. Pero ngayon, pag-aari ang lahat. Ano po ang pagkakaiba? Revelation. At obedience sa revelation. Nakatira si Jesus sa'yo. Alam niyo na ako'y naligtas, yun yung unang natanim sa puso ko. I claim no defeat. Kasi nakatira ang Lord sa akin. Nakatira sa akin ang Diyos. Ba't ako magkukumpis ng negative images na nakatira sa akin? Ang kailangan ko lang pagalawin siya. At para makagalaw siya, dapat ikumpis ko yung mga pangako niya. Pagalawin ko siya. Ikukumpis ko negative, hindi ko kaya. Mahina ako, bata lang ako, wala akong pambasahe. Wala akong pambayad. Kailangan ko lang sponsor. Nalulungkot ako, wala akong asawa. Kailangan ko magtrabaho bilang pastor. Kailangan ko mag-sideline. May bubuhayin ako.
Wala ang Diyos doon. Malala ka pa sa unbeliever. Hindi naman pinangako na walang pagsubok. Sabi nga niya, may no-overcome ka sa mundo. Kaya nga naging overcomer kasi may no-overcome ka. Ibig sabihin, may dinaanan kang labanan. Pero sabi niya, overcomer ka. Tinalo mo silang lahat. At kung bakit naging matagumpay, kasi yung faith mo, wala siya nangyayari sa iyo. Ando doon sa Diyos na may pinapangyari sa buhay mo. At yung faith mo, dinideklara mo. Hindi yung nangyayari sa iyo, kundi gagawin ng Diyos na gusto mo mangyari at maranasan sa buhay mo. Ang kinukumpis mo, hindi yung gawa ng diablo, kundi yung gawa ni Kristo na tapos na sa krus ng Kalbaryo. And not only that, you remind yourself again and again and forget not all His benefits. Tatapatan mo lang naman ng pagsunod yung pinaniniwalaan mo. Pagpapakitang nasa pananampalataya ka. Alam mo, madalang i-confess, yung dinaramdam mo o yung magaling ka na? Minsan, pinakain ko po yung maraming bishop at pastor sa isang restaurant at ibang fellowship. Binilis po namin ni nanay. Dahil yung iba po, hindi naman dumating ng sabay-sabay, iba po yung nauna. Si tatay, lagi tayong nadating ng maaga. Kasi hindi man ako artista na kailangan magpadala ng maraming cameraman dyan at pag marami ng tao saka lalabas at papalakpakan siya. Hindi naman ako artista. Hindi ko kailangan palakpak ng tao. Ang kailangan ko ay parangalan ng Diyos. So, ako po na po yung mga pastor, tinuruan ko. Habang ako yung nakatayo, sila po yung nakaupo. Habang inaantay namin yung iba. Sabi ko, alam nyo, mga kapatid, kailangan bumalik kayong lahat sa cross. Bumalik kayo sa basic principle ng cross. Nagugulat sila. Kasi para sa kanila, dapat ang sabihin, yung malalim na theology, yung mga doctrine na yan, na parang madagdaga yung so-called maturity nila. Pinaliwanag ko. Kasi nga ako, pag nakalimutan nyo yung cross, hindi nyo may enjoy yung kalusugan, yung kasaganaan, yung kapayapaan, yung kalayaan, yung tagumpay. At pag meron kako kayong sakit, kagaya kako nito, may COVID, malala ang nangyayari, purihin ng Panginoon, sigurado na sa doktor ka pupunta. Pero kung naalala mo ang cross at naalala mo matagal na palang tapos yung karamdam mo, binayaran ni Kristo, kay Kristo ka pupunta. At pag kinilay mo yung kagalingan mong binayaran niya, hindi ka na injectionan, hindi ka na makukumpay, wala ka ng oxygen sa ilong, purihin ng Panginoon. Magpupuri ka na lang sapagat mula ulong ang talampakan, ikaw ay magaling na. At pag naalala mo yung cross, hindi ka mangungutang, hindi ka magsosolicit, hindi ka magmamakawa, hindi ka magsasalita ng negatibong, wala kang pambayad, wala kang pamasahe, at palagi ka na lang wala. Ay, i-confess mo, lahat ng sama ay akin. And thanks be unto God who supply all my needs. At ano man yung report ng doktor about diabetes issue ng buhay mo, katarata, glaucoma, sakit sa atay, sa puso, sa baga, o yung puso mo, mayroong bara, yung mga ugat, tatawanan mo lang sapagkat alam mo lahat ng diabetes mo, bara sa puso mo, glaucoma mo, katarata mo, ay nasa likod ni Kristo lahat. Kaya hindi mo pwedeng kalimutan ang cross. Sa pang-araw-araw mong pamumuhay, dala mo yan. At kaya ano yung x-ray, ano yung report, wala kang pakialam. Sapagkat ito yung bad report. Ang good report ay ito. Siya ay nasugatan dahil sa iyong kasalanan. Siya ay binugbog dahil sa iyong pagsuwit, pagsalansang. My God, ang parusa ng para sa kapayapaan mo, kinuha niya. At sa kanyang mga sugat, 30 yan, nanay, tatay, ate, brother, sister, kuya, kapatid, bishop, pastor, 30 Andiyan dyan lahat ng karamdaman mo, ikaw ay magaling na. Tulala po yung mga pastor, yung iba umiiyak. Anong theology yung sinasabihin ng mga ito? Anong grace teaching? Anong sabi ni Pablo? I glory on the cross of Jesus Christ. Gagaling pa ba sila kay Paul? Tatalino pa sila kay Paul? Si Paul ang pinakamagaling na grace teacher at preacher, apostle, higit pa sila kay Paul. Pero ang pinakamalaki ni Paul, hindi yung pagiging Roman citizen niya, hindi yung pagiging Jew niya, hindi yung pagiging rabbi niya at Greek and Jewish scholar, hindi po yung pagiging mayaman niya, hindi po yung talino niya, hindi siya isusunod kay Gamaliel na mas magaling pa kay Gamaliel. Alam mo, pinagmalaki niya, hindi pagiging pariseyo niya, ano pinagmalaki niya? Yung ginawa ni Kristo sa cross.
Sapagkat lahat ng meron siya ay hindi nagbago ng buhay niya. Pero yung one-time act at redemptive, perfect, sacrificial redemption ni Kristo sa cross, minsan lang binigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya sa buhay niya. Yung dating magnanakaw na Pablo, dakilang apostol na ngayon. Yung Pablo mahina, malakas na. Yung Pablo kinakagat ng langgam, nasasaktan, kinakagat ng asin, hindi na tinatabla na. Yung Pablo religyoso ngayon, apostol na. Diboto hindi sa Pariseyong reliyon, kundi kay Kristo yung Diyos na nagligtas sa kanya. Si Kristo na nagligtas kay Pablo nakatira sa inyo. Overcomer siya, overcomer din kayo. It's time to be like Jesus, to live a life of faith and overcome the world. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.